Isa ka ba doon sa mga natanong na, bakit dito ka sa airport na ito aalis, taga-ibang lugar ka? So, unang dinig parang harmless, parang small talk lang. Pero para sa maraming Pinoy travelers, lalo-lalo na yung first time at hindi sanay, dito nagsisimula yung kaba. Kasi akala natin irrelevant lang yung tanong. Ang iniisip natin kasi mas mura yung flight or mas convenient ang schedule o nandito pa rin naman po sa Maynila. Pero sa mata ng immigration officer, may mas malalim na dahilan kung bakit tinatanong yan. At pag-usapan natin yan dito sa video ito. Sa immigration logic, travel pattern matters. Hindi lang tinitignan kung may visa ka or return ticket, tinitignan din nila kung may sense at consistency yung galaw mo bilang isang traveler. Historically, may mga kaso ng human trafficking, illegal recruitment, saka yung mga escorted travelers na gumagamit ng malalayong airport para umiwas sila doon sa local detection. Halimbawa, may mga taong taga-probinsya pero sa Manila pinapalabas para hindi siya makilala ng local officers sa area niya. Kaya ngayon, nagiging sensitive yung tanong na yan. Yung importante nating linawin dito, hindi ibig sabihin na may mali ka agad, hindi rin automatic na red flag pa. Pero kung legitimate traveler ka, responsibility mong ipakita na logical at valid yung dahilan mo. Dito, madalas, nagkakaproblema yung iba. Hindi dahil mali yung sagot, kundi dahil magulo, defensive o kinakabahan sila doon sa delivery ng pagsagot nila. May mga sumasagot na, opo, ganun po talaga. Opo, kasi doon po yung ticket ko. Technically, totoo naman, pero sa immigration interview, kulang yan. Na hinahanap ng immigration officer, clarity, consistency, at saka confidence. Kung halimbawa taga Davao ka pero sana iyak ka, aalis, dapat malinaw sa iyo yung dahilan. Halimbawa, mas mura yung international flight mula Manila or may direct na route or may family ka sa Manila na pinuntahan mo muna or may connecting flight ka na mas practical or part ng planned itinerary mo talaga na pumunta ng Manila. Walang masama sa kahit alin dyan. Basta kailangan mong ipaliwanag ng maayos. Ito yung key point. Hindi kailangan mag-over-explain. Hindi mo rin kailangan maging defensive. Simple, diretso at saka kalmado lang yung sagot. Kasi kapag naramdaman ng immigration officer na naiintindihan mo yung sarili mong biyahe, mas magiging madali yung usapan. Isa pa, tone matters. Maraming nadidelay dahil hindi mali yung sagot nila, kundi dahil nararamdaman yung kaba, yung pag-inis o yung pagmamadali. Tandaan, trabaho ng immigration officer yung magtanong. Hindi personal kung nagiging personal yung ibang mga tanong. Pag unusual yung travel setup mo, tulad bawa nga yung malayong airport, one-way domestic muna yung flight tapos mapamang layover, kailangan mong maging composed. Umiyak ka, makinig ka dun sa tanong, sagutin mo lang lahat ng mga tinatanong at higit sa lahat, dapat maging honest ka. Hindi kailangan yung mabulaklak ng mga sagot. Ang kailangan lang nila yung makatotohanan at saka yung consistent na narrative mo. Sa episode na to, mahalagang tandaan. Ang tanong na bakit sa naiyak ka aalis kung magkaibang lugar ka, hindi para tututin ka. Ginagawa yan para maintindihan yung travel pattern mo. Kung legitimate ka, prepared ka at malinaw yung plano mo, walang kang dapat ka bahala. Kaya, sa susunod na magbiyahe ka, huwag lang i-ready yung passport sa yung visa. I-ready mo rin yung kwento ng biyahe mo dahil sa immigration, minsan isang malinaw na sagot lang sa pagitan ng smooth exit at habang paliwanagan. Kailangan po at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.